You know what I think, no? What I think this is a distraction because they're not talking about the most corrupt budget that they themselves crafted, no? And that this is the most corrupt Congress ever. Shameless. So this is a distraction to me, no? So wala na eh. Ang totoong pinag-uusapan talaga natin dito, freedom of expression. Tapos sasabihin mo, ipepreso mo ako? Nasisiraan ka na ba ng bait? My father was part of Congress. And dyan ako lumaki sa Kongreso. Maliit pa lang ako, nandyan na ako. Kasi ano yan eh, 1980s or late 70s, no? Mataas ang respeto ko sa Kongreso, sa institusyon na yan. Which is why I'm so sad for it right now. Because it is now a mere shadow of what it ought to be. No? So, yung institusyon, yung respeto ko sa institusyon nandyan. Pero yung respeto ko sa mga taong yan, wala. Zero. Bakit ako magre-respeto ng mga power trippers? Bakit ako magre-respeto na tinatanggal alam mo, merong kasabihan, hindi ko na nga maalala, si Nietzsche yata nagsabi, I don't have any respect for those who respect their tormentors. And I'm not one of them. I don't respect my tormentors. Okay? And I enjoin every Filipino because this is what it takes to have a strong nation. It's a strong people. Magkapit-bisig tayo, magtulungan tayo. Huwag tayong pumayag na ginaganyan tayo at binabastos tayo at pinapower trip tayo at pinagbubuhatan tayo ng kamay na mga ipinahiram lang natin ng kapangyarihan. Meron tayong elections na parating, babasahin ko ang mga pangalan ng huwag ninyong botohin. Nanood naman kayo, nakita nyo naman. Kasama dyan si Paduano, si Acop, si Suarez. Okay, let me see ha. Maraming nagsabi sa akin, dagdag mo yung mga pangalan. Okay, Paduano, Pimentel, Suarez, Acop, si Barbers, si Abante, of course, si Asidre, si Conggun, syempre si Romualdez, si Luistro, si Ortega, yung One Rider, si Libanan, at syempre mga Marcos. This list is kasama dyan sila Kimbo. It's nowhere near a complete list. But you, the Filipino people, we've had to suffer watching these committee hearings that caused us so much pain kasi napakababastos sa Pilipino. No, so yun yung opportunity na nakikita ko ngayon. This is a beautiful opportunity that has presented itself. Yes. Opo, nasabi po ninyo, nabanggit po ninyo, Doc, kanina na nilalabag ang inyong pong karapatan sa malayang pamamahayan. Papaano po ninyo may papaliwanag po ito, Doc, kung ang utos ay may kaugnayan po sa pagdinig ukol sa fake news o disinformation? What's your question? I'm sorry, hindi ko nakuha. Papaano daw may papaliwanag? Okay, nag-gets ko. Yes, I get it. Yes po. I get it. Because they're not really there. You know? They're not really there in order for them to craft laws. No, they're there to persecute. They're there to silence critics. They're there to threaten and humiliate. And any Filipino can see that. No? Kahit ano pa sabihin nila. No, so medyo may mga agenda sila diyan, no? May mga agenda sila, pero yung dahil sa opinion mo on social media, mapepreso ako ng tatlong buwan, or either you will cite me or in contempt. Not even just that, no, just to threaten me and make me feel afraid to express my opinion, which is what they did, no, with all the vloggers there. Pag hindi ka sumagot ng tama, yung sagot na gusto nila, babastusin ka, di ba? So, yes po. waste of time. Opo. At isa po sa mga doon sa mga tanong ngayon, paano daw, ano yung nagiging basihan daw po ninyo sa pagsasabing ang TRICOM ay nag-abuso ng kapangyarihan? Alam mo yung mga house rules nila, no? Nag-abuso ng kanilang kapangyarihan. Unang-una sa lahat, yung tatawagin mo kami nga, katawagin mo ang mga vloggers para pahiyain at iharas at i-threaten with citing with contempt, may sampina pa. As I said, no, this Congress has become very bizarre kasi the House rules are
they don't even follow it anymore. They just bend it every which way that they can to suit whatever their agenda is, no? So number one, paano ko nasasabi na nilalabag ang karapatan ko? Mariosep, grabe yung pinaggagawa nila, nagsisisigaw doon at pag mali yung sagot mo and then they force an apology. You know, imagine that indignity to force you to apologize for your personal views, of which you have every right to express. I mean, let's be very, very clear about that. Let's go back to the basics. Okay, let's go back to the basics. Ano ang sagrado? Sagrado yung karapatan natin na mamahayag ng malaya. Sagrado ang karapatan natin na magsabi ng ating sa loobin natin na walang takot at hindi tayo threatened. Ayun, ano bang ginawa nila yan? Opo. 'Di ba? Isang malaking baseball bat yan sa atin na yung mga hearings na yan na talagang pinapaluhod tayo, no? Opo. Doc, huli na lang bago ko ipasa kay partner Admar. Sinasabi po ng Korte Suprema daw ng kalayaan sa pagpapahayag ay mahalaga at hindi dapat gamitin upang magdulot ng pinsala o magbanta laban sa ibang tao o institusyon. Paano po ninyo maipapaliwanag, Doc? Ito yung mga pahayag po ninyo laban po dito sa mga miyembro po ng Kamara. You know, ang ganda nung binasa mo na yan. Supreme Court na mismo nagsabi, no? I cannot quote it verbatim because it will take me a few minutes pa to search for it and everything. But because this has been going on for so long, itong panghaharas ng Kongreso sa mga taong namamahayag lang ng libre ng malaya, including SMNI, 'di ba? Dahil alam na natin ito, yung Supreme Court ay sinabi nila, huwag kayong onion skinned. At ang reward, no? Ang reward lang ng isang public servant is the knowledge that they did their jobs well. Totoo 'yon. Hindi ka pumapasok sa public service para palakpakan ka. Hindi ka pumapasok sa public service para wow, para i-compliment ka. Hindi. I'm telling you now, public service is a thankless job. And pag pumayag ka dyan, yakapin mo lahat yan. Yakapin mo yung bashings, yakapin mo yung... Hindi nga namin pinapansin yan noon, nung panahon ni PRRD. Hindi namin we didn't, nothing. And you know, everybody knows that grabe yung criticisms kay PRRD noon kasi he went against the real enemies of our country. Diba? A Congress like this, travesty, would not have been possible under PRRD, under a president such as PRRD. Hindi siya papayag sa ganyan kasi si PRRD, maraming beses, no, yung mga CPP na mga party list na yan at yung mga prente na yan, habang nagsispeech si PRRD, may isang beses, no, sa Cavite, Independence Day, nagsasalita siya, binabastos siya. Alam mo, tumigil siya sa speech siya and then he said, I'm not quoting verbatim, he said, it's okay, enjoy your right to free expression. And then he said, mahal ko kayo. Maniwala kayo at hindi, mahal ko kayo. Ganyan ang leader. Alam mo, ang nagtataka ako dito sa mga nasa poder ngayon, hindi nila naiintindihan yung kapangyarihan nila. No, imagine, what's his name? Abante, that acting like a spoiled brat, parang batang uhugin na nagtatantrum doon pag hindi ka pumayag sa sinasabi niya. You know what he said? Or hindi daw ordinary citizen ang vlogger, ha? Saan niya nakuha yon? Hindi. Ordinary citizens kami. So, siya, parang hindi nila nakukuha. Noblesse oblige, no? Pag ikaw ay nasa mataas na pwesto, ikaw dapat ang mas magpasensya. Ikaw ang dapat mas umintindi. Yun ang burden ng pag meron kang kargang ganong kalaking kapangyarihan. Kasi nga, makapangyarihan ka, 'di ba? Therefore, ikaw ang magpapasensya pag minumura ka. Chill ka lang, 'di ba? Pabayaan mo. Huwag kang bumawi kasi yung bawi mo, kembot na maliit lang, napakasakit para sa ordinaryong mamamayan. Tumahimik ka kasi niyakap mo yan, pumayag ka, 'di ba? So, that one is lost in this administration.
no, na may hawak sila ng kapangyarihan, sila dapat ang mas malaki na tao dito. Dapat ang mamamayan, binibigyan nila ng kapangyarihan magsalita kasi wala kaming kapangyarihan sa resources ng gobyerno, wala kaming kapangyarihan na mag-utos sa AFP, sa NBI, sa DICT, wala kaming ganyan. Ang meron lang kami, ang karapatan namin magsalita ng malaya. Kukunin mo pa, 'di ba? So this is what surprises me about all of this, because maybe because I grew up with a father who was incorruptible as well as magaling humawak ng kapangyarihan like PRRD, na this one really shocks me that they have no awareness, no, na kung ano yung ibig sabihin pag may ganyang kang hawak na kapangyarihan. Dapat ikaw ang magpakumbaba. Dapat ikaw ang mas nagre-respeto. Okay. Doc, magandang umaga, si Admar po ito. Nakikita niyo po ba na meron na mga existing na batas na pwedeng gamitin ng kahit sino man, kabilang na yung mga public officials, kung tingin nila ay naapakan yung kanilang karapatan once na may nabasa silang pagpuna mula sa isang ordinaryong tao? Oo naman. Nandiyan na. It's already existing, di ba? So kung tingin nila, nakakatawa nga eh. Sobrang nakakatawa na talaga. Tuloy, no? Yeah. So my answer to your question is yes. No, these hearings are unnecessary because there are already existing laws, di ba? And it doesn't seem like they understand the nature of the beast. No, it doesn't seem like they understand the internet and they're trying to control it, di ba? So the laws already exist. They're already there. But what did we see? No? We saw that there was an agenda, a political agenda. Again, paulit-ulit itong politika-politikang buwisit na ito. Puro kayo politika. Hindi kayo magsilbi sa taong bayan. You know what I think, no? What I think, this is a distraction because they're not talking about the most corrupt budget that they themselves crafted, no? And that this is the most corrupt Congress ever. Shameless. So this is a distraction to me, no? So wala na eh. Ang totoong pinag-uusapan talaga natin dito, freedom of expression. Tapos sasabihin mo ipepreso mo ako, nasisiraan ka na ba ng bait?